Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1591. Ang mga ekspresyon ng mukha ng isa pang third elder ay naging hindi magandang tingnan. Sa sandaling ito, inilagay ni Paul ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at sinabi, wala tayong ibang pagpipilian. Kung may away, ito man ay dahil sa atin o dahil sa puot sa pagitan ng pamilyang puti at ng iba pang mga pamilya, dapat tayong lahat ay humakbang at pumanig sa pamilyang puti at labanan ang iba kasama ng pamilyang puti. Kung lalaban tayo, may pag-asa tayong mabuhay. Kahit na ayaw na natin, wala tayong ibang pagpipilian. Ngunit natatakot ako na mahirap makayanan ang laban na ito. Ang mga alyansa ng pamilyang puti ay wala rito. Kung ang pamilyang Hunt lang ang narito, kakayanin ito ng pamilyang puti. Ngunit may 4 na pamilya dito. Ang mas masahol pa, 3 sa kanila ay mga pangunang klaseng pamilyang aristokratiko. At nalampasan din nila tayo ng marami. Paano natin ito magagawa? Ang unang elder ay halatang walang tiwala at nakaramdam pa ng panghihinayang sa kanyang puso. Bakit pinili niyang pumunta sa pamilyang puti at humingi ng tulong sa kanila? Kung nakahanap lang siya ng liblib na lugar na mapagtatagwan, mas ligtas ito. Ang tanging magagawa lang natin ngayon ay ang maniwala sa pamilyang puti. Malamang na may nakatitong taktika si Jack, kung hindi siya maglalakas loob na ibigay sa atin ang kanyang mga salita. Talaga bang iniisip mo na dahil lamang sa pag-alok natin sa kanila ng ilang masiglang damo, matutokso sila at mangangakong tutulungan tayo? Dapat ay natimbang na nila ang kanilang mga lakas noon pa man. Alam mo ba kung gaano karaming mga manlalaban ang mayroon sila ngayon sa pinakamataas na antas ng tunay na Diyos? Tumingin si Paul sa third elder na nasa harapan niya at nagpop up ng tanong. Sa bagay na ito, wala talaga akong ideya. Ngunit tiyak na hindi ito kasing dami ng pinagsama-samang 4 na pamilya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ng unang elder, at bumulong siya, sa aking palagay, kung gusto nating manalo sa labanang ito, kailangang bawasan ng pamilyang puti ang bilang ng mga tunay na manlalaban sa antas ng Diyos sa 4 na pamilya ng mabilis, at patayin sila sa isang kisap mata. Kung hindi, wala na talagang pag-asa. Buntong hininga. Ngunit ngayon, ang kabilang partido ay may mas maraming manlalaban sa antas ng tunay na Diyos at halatang tinutulungan nila ang mga puti sa antas ng tunay na Diyos at magiging walang kabuluhan. Tulad ng kasabihan, barilin ang isang rider, barilin muna ang kanyang kabayo, para mahuli ang isang gang ng mga bandido, hulihin muna ang pinuno nito. Kung matalino si Jack at kayang patayin ang pinuno ng pamilya ng Hunt at ilang iba pang nangungunang mandirigma sa kabilang partido, mawawala ng boss ang kabilang partido at tiyak na mahuhulog sila sa kaguluhan. Malaki ang epekto ng kanilang fighting spirit at moral. Kung gayon, imposibleng manalo tayo sa laban na ito. Matapos pag-isipan ng bagay, pagkatapos ay ibinuhos ni Paul ang kanyang pagsusuri. Sa oras na ito, ang pinakamalakas na mandirigma sa pamilyang puti ay lumipad sa kalangitan, at ang mga mandirigma na may mas mababang kakayahan sa pakikipaglaban at antas ng paglilinang ay nagtipon sa parisukat sa ibaba. Nabalot ng kadiliman ang karamihan. Mga mukha habang tinatitigan nila ang kalaban na nasa harapan nila. Sa pangunahing sangay ng pamilyang puti, walang gaanong tao. Gayunpaman, matagal nang hinulaan ni Jack na darating ang panahon na ang isang tao o ilang pamilya ay maghahangad ng gulo sa kanila. Kaya naman, si Jack ay nakakalap ng maraming demigod at tunay na mga manlalaban sa antas ng Diyos mula sa mga pamilya ng sangay noong nakaraan, at sila ay naninirahan sa pangunahing pamilyang puti. Sa makatuwid, mayroon na ngayong higit sa 40,000 tao ng tunay na antas ng Diyos na lumilipad sa kalangitan at ang bilang na ito ay itinuturing na lubhang kahanga-hanga. Oh, medyo marami kayo diba? So are you guys prepared for this? Impressive. Hahaha. Tiningnan ng ulo ng pamilyang Hunt ang pamilyang puti na nasa harapan niya at saka sinabing may kasamang masasamang tawa. Marami ka ring kasamang lalaki. Mukhang ang natitira na lang sa pamilya mo pati na rin ang ibang pamilya ay iyong mababa ang husay at lakas sa pakikipaglaban. O di kaya ang natitira ay mula sa mga pamilya ng sangay. Walang takot na tawa ni Jack. Master Hunt, I wonder, ano ang ginagawa mo dito sa White Family Residence namin ni Master Norman, Master Trevino, at Master Lagorio? Kung tutusin mula sa melodramatic na sitwasyon na ito, natatakot ako na wala ka rito para sa isang friendly visit, tama? Kung ang White Family lang ang binibisita mo, tiyak na napakaraming tao ang dinala mo. Pumakbang si Nash at nagtanong sa matigas na tono, malamig ang mukha. Kabanata 1592, para saan ba tayo nandito? Master White, harapin na lang natin ta. Pinatay ng anak mo ang 2 anak ko at nagpahirap sa ilang pamilya dito sa kompetisyon.
Oras na para ayusin natin ang bagay na ito, tama ba? Malakas na tumawa si Quentin, at ang kalupitan ay lumitaw sa kanyang mga mata. Jack, sa wakas nalaman na namin ang pumatay sa 3 anak ko. At ikaw ito, humihingi ako ng pag-amin at pagpapaliwanag mula sa iyo. Si Daryl, ang pinuno ng pamilyang Norman, ay tumayo sa harapan at tinanong si Jack ng may masamang tingin. Puno ng puot ang tono niya. Oo, pinatay ko silang 3. Ang life and death rule ng tournament ang nagpahintulot sa akin na gawin iyon. Tsaka gusto ako patayin ng mga anak mo, hindi naman siguro ako makakatayo at hayaan silang patayin ako, di ba? Nagkibit balikat si Jack na walang pakialam. Naglakas loob siyang aminin ang kanyang ginawa nang walang kaunting pag-aalinlangan. Humph! Ang bastos mong brat, ikaw nga, alam ko na, may lakas ka ng loob na aminin ang pagpatay, hindi ba? Bumuhos ang galit kay Daryl na parang lava nang marinig ang pag-amin ni Jack. Sa sobrang galit niya ay naikuyong niya ang kanyang mga kamao ng napakahigpit. Galit din na nakatingin kay Jack ang iba pang miyembro ng pamilya Norman. Sinunod ko lang ang mga panuntunan ng kompetisyon. Bakit hindi ko masabi? Ngumiti ng matamlay si Jack at pagkatapos ay idinagdag, ano ang problema? Master Hunt, ang partikular na panuntunang ito ay itinakda mo mula pa sa simula. Hindi pa nagtagal ang paligsahan, at babalik ka na sa iyong salita. Huminto muna si Jack bago nagpatuloy, di ba sabi mo sa simula ng kompetisyon? Na walang paghihiganti o gulo ang hahanapin ng pribado pagkatapos ng kompetisyon. Tingnan mo ang ugali mo ngayon, hindi ka ba natatakot na daran ng ibang pamilya? Gayunpaman, nang marinig niya ang mga salita ni Jack, naisip ni Quentin na si Jack ay natatakot sa kanila. Agad siyang tumawa ng malakas, Jack, pinatay mo ang aking 2 anak, at higit pa, ginawa mo kaming mga kilalang pamilya na magdusa ng malaking pagkalugi. Marami kaming nawala ng mga Panginoon ng mga nakababatang henerasyon. At oo, tama ka tungkol sa mga panuntunan sa kompetisyon. Ganyan talaga noong panahong iyon. Gayunpaman, isa iyon. Pero sa sitwasyon na ito ay iba na. Ang sitwasyon ay nagbago, at alam mo ito. Kaya, sabihin mo sa akin, sa tingin mo ba ay sumusunod pa rin tayo sa mga naunang tuntunin? Mariin na ikinuyom ni Daryl ang kanyang mga kamao at sinigawan si Jack, Jack, ngayon ay kailangan kong ipaghiganti ang aking 3 anak. Kailangan kitang patayin, dahil ang iyong kamatayan ay magiging isang catharsis para sa akin. Humakbang si Trenton Lagorio at sumuporta, Jack, ngayon ang huling araw mo sa mundo. Kung susundin mo kami, ibigay mo sa amin ang batong bola at sumulong para magpakamatay sa harap namin. Nangangako kaming ililigtas ang natitirang pamilya ng White. Sok, masasabi kong maganda ang plano mo. Pero sa tingin mo ba mahuhulog ako dito? Sa gulat ng lahat, hindi man lang natakot si Jack, sa halip, malamig siyang tumawa nang marinig ang mga ito. Ang pangunahing layunin para sa inyong lahat dito ay upang makuha ang batong bola, tama ba ako? Ang paghihiganti sa iyong mga anak ay pangalawang layunin lamang. Huminto si Jack ng ilang segundo bago nagpatuloy, alam ninyong lahat na ako ang pinakamalakas dito, at kaya kong labanan ang ilang mga manlalaban sa peak stage ng True God Realm mag-isa. Kaya gusto mo akong linlangin na patayin ang sarili ko sa mismong lugar, at kapag namatay ako, mas magiging madali para sa iyo na puksain ang White family namin, tama ba? Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Jack, ang mga sulok ng bibig ni Quentin ay hindi sinasadya ng ilang beses kumunot. Hindi niya inaasahan na makikita ni Jackie ang plano niya at ng iba sa ganoong kaikling panahon. Jack, huwag kang mag-alala, we're men of our words. Bilang pinuno ng Hunt family, masisiguro ko sa iyo na hanggat gagawin mo ang sinasabi namin, ibigay mo ang bolang bato at magpakamatay ka sa harap namin, kung ano man ang nangyari sa kompetisyon, isusulat namin ito. Paano ito tunog? Tumingin si Quentin kay Jack at siniguro ito na may malabong ngiti sa labi. Puno ka ng kasinungalingan. Kabanata 1593. Gayunpaman, ninisyon ni Jack ang alok ni Quentin. Bago magsimula ang kompetisyon, nagtakda na kayo ng mga patakaran at napagkasunduan ninyong huwag ng magpribado pa pagkatapos ng kompetisyon. Ang mga panuntunan sa kompetisyon ay isang formal at mahalagang bagay, ngunit binalik-balikan pa rin ninyo ang inyong mga salita. So, bakit iniisip ninyo na magtitiwala ako sa inyo? Quentin Hunt, minamaliit mo ang aming pamilyang puti. Sa tingin mo ba matatakot kami sa iyo dahil lang sa mas marami kang tao kaysa sa amin? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, mas mabuting huwag mong pagsisihan ang iyong presensya dito sa White Residence ngayon kapag nagsimula na ang digmaan. Si Nash naman, nakatitig sa kabilang partido ng masama. Alam mo na ang anak ko ang pinakamalakas sa pamilyang White, kaya gusto mo siyang linlangin para putulin ang sarili niyang lalamunan. Sa tingin mo ba napakatanga namin?
Master Hunt, hindi ka ba natatakot na pagtawanan ng mundo dahil sa ginawa mo ngayon? Sa palagay ko hindi mo alam kung aling pamilya ang nakakuha ng bolang bato mula sa Bright Snow Mountain, tama ba ako? At natatakot ka na ang pamilyang puti ay makatuklas ng isang bagay mula sa bolang bato at makapasok sa tunay na kaharian ng Diyos. Kung ito ay tunay na mangyayari, maaapektuhan nito ang unang posisyon ng pamilyang Hunt. Ang paggamit ng pamilyang Hunt bilang revenge sa gitna ng 8 anino ng pamilya, bolang bato mula sa amin, tama ba? Hindi na kinaya ni Kevin ang kalokohan ng kabilang partido. Tinitigan niya ng masama ang kabilang partido. Hindi ba ikaw ang unang elder ng pamilya Kibelo? Bakit ka nandito? Sinaman ang tingin ni Quentin si Kevin at sinabi, ikaw ay isang mahusay na alchemist. Napakasama para sa mundo na mawala ng isang alchemist na tulad mo. Kaya, hayaan mo akong payuhan ka, umalis ka agad sa lugar na ito at iligtas ang iyong sarili mula sa labanan mamaya. Kung mamatay ka sa labanan, wala kaming magagawa tungkol dito. Elder Kevin, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. I think you should leave. Matapos magmuni-muni ng ilang segundo, sabi ni Nash kay Kevin. Sinabi ni Master Kibelo na hindi na magkaaway ang mga Kibelo at ang puti, isa na kaming malaking pamilya. Kaya, dahil nandito ako ngayon, hindi ako aalis. At naniniwala ako na kung nandito ngayon si Master Kibelo, mananatili siya at tutulungan ang pamilyang White. Gayunpaman, tumugon si Kevin sa isang determinadong paraan pagkatapos pag-isipan ang bagay. Maraming salamat. Itinaas ni Nash ang kanyang mga kamay at binigyan ng fist to palm salute si Kevin, nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Nako, ano ang dapat nating gawin ngayon? Magsisimula na sila ng away. Anong magagawa natin? Pinagmamasdan ni na Joanne, Ben, at ng iba pa ang buong pagsubok mula sa isang silid sa tirahan. Pati si Fiona, nanginginig sa takot at pag-aalala. Kahit na nalinas niya ang kanyang katawan at maaaring ituring na isang martial arts practitioner, ang kanyang lakas at antas ng paglilinang ay masyadong mahina. Ang mga may mababang lakas at kakayahan sa pakikipaglaban ay maaari lamang magtago sa loob ng silid, hindi makahakbang palabas. Nakita na ang kabilang partido ay nagdala ng napakaraming tao, nagdilim ang langit habang pinupuno nila ang kalawakan sa itaas na parang uulan na agad. Ang kabilang partido ay nalampasan sila ng 2 o kahit 3 beses. Namutla si Fiona sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa sitwasyon. Oh, God! Ano ang dapat nating gawin? Nasa labas pa si Selena. Ano ang dapat nating gawin? Pabalik-balik si Fiona na mukhang nataranta. Stop pacing up and down. Mas lalo mo akong pinapabalisa ngayon. Bakit hindi tayo sumugod at makipag-away sa kanila? Naikuyom ni Ben ang kanyang mga kamao at ipinakita sa kanyang mga mata ang aura ng determinasyon. Hindi tayo makakalabas doon. Kung gagawin natin ito, naghuhukay tayo ng sarili nating mga libingan. Nagtatago rin sa mga silid ang ibang mandirigma na may mababang kahusayan sa pakikipaglaban, at hindi sila papayagan ni Jack at ng iba pa na lumapit sa atin. Mapipigilan sila sa mga tarangkahan sa pagpasok, at kung lalabas tayo, magiging pabigat lang tayo at kaladkarin sila pababa. Gayunpaman, agad na pinigilan ni Joanne si Ben at ang iba pa. Si Selena ay nasa labas kasama ang iba, at ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay hindi mahina, kaya huwag mag-alala tungkol sa kanya. Siguradong aalagaan siya ni Jack at ng iba pa. Ang tanging magagawa natin ay maghintay dito at ipagdasal sila. Kabanata 1594. Nay, sa tingin ko tama si Auntie Joanne. Mas mabuting dito na tayo maghintay. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, umupo si Ben at sinabing, worst comes to worst, magkakasama tayong mamamatay. Kung papatayin sila ng kaaway, hindi tayo maliligtas. Bakit ang malas ko? Ngayon lang ako naging martial artist, umaasang mabuhay pa ako ng mahabang buhay. Hindi ko inaasahan na mamamatay ako ng ganito kaga. Bakit ang malas, ang pait ng buhay ko? Lalong nabalisa si Fiona habang iniisip ito. Agad siyang bumagsak sa sahig at nagsimulang humagulgol na parang bata. Mama, itigil mo to. Nakakainis. Tahol ni Ben kay Fiona, hindi pala kaibigan ang tono nito. Damn it, masyado pa akong mahina. Isa lang akong Grandmaster sa ngayon at wala akong maitutulong ng marami. Kung nasa demigod realm ako ngayon, sumugod na ako at nakipaglaban sa kanila. Sumigaw si Ben, nakakuyom ang kanyang mga kamao. Are you trying to upset me even more? Nasa labas ngayon ang ate mo, and I'm already worried sick. Pero gusto mo pa ring lumabas. You unfilial brat. Agad namang nag-react si Fiona na nag-aalboroto sa sahig nang marinig ang sinabi ni Ben. Ang kanyang init ng ulo sparked at Spike, nanginginig sa galit.
Tumingin si Ben sa kanyang ina at inilipat ang kanyang tingin sa labas, at pagkatapos ay sinabing, nandoon din si Elaine sa labas. Kung mamatay siya, ayaw ko ring mabuhay. Sa oras na ito, sa loob ng isang silid ng isa pang patio. Ang unang elder ng pamilyang Hemperly ay tumingin kay Paul at sinabing, narinig mo ba iyon? Nandito sila para kay Jack, para sa pamilyang puti, at hindi para sa atin. Sinaktan ni Jack ang 4 na pamilya. Hindi katakatakang nagsanib puwersa ang 4 na pamilyang ito at pumunta rito para manggulo. Kung ganoon, hindi maiiwasan ang away. Makinig ka sa akin, mamaya kapag nagsimula na ang laban, susugod tayo at tutulungan ang pamilyang puti. Sa palagay ko, narinig ang pagmamayabang na tono ni Jack, marahil ay hindi matatalo ang pamilyang puti sa labanan. Sa tingin ko, hindi man lang tayo nakikita ni Young Master Jack bilang mga kalaban niya. Ngumiti ng mahina si Paul bilang ganti. Nagniningning ang mga pahiwatig ng karunungan sa kanyang mga mata. Ano, hindi kaya. Ang binata, si Jack, ay ganoon kalakas. Napakunot ang noo ng unang elder ng pamilya Hemperly sa narinig. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya sa nalalapit na laban. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa mga numero ay masyadong malaki. Sa sandaling ito, sa itaas ng langit, ang magkabilang panig ay mainit na nakatingin sa isa't isa. Isang solemn na at tense na aura ang umiikot sa hangin. Tumayo si Old Master Hunt sa oras na ito at sinabing may malamig na ngiti sa kanyang mukha, Jack, sa palagay ko narinig mo na ang pamilya Hunt ay dumanas ng malaking pagkatalo sa pagpunta sa Bright Snow Mountain, at kabilang sa kanila, 2 tunay na manlalaban sa antas ng Diyos ang namatay. Kaya, akala mo 3 na lang ang manlalaban sa pinakamataas na antas ng True God Realm na natitira sa pamilya ng Hunt, tama ba? Huminto si Old Master Hunt ng ilang segundo bago nagpatuloy, sa kasamaang palad, mali ka. Minamaliit mo ang aming pamilyang Hunt. Kamakailan lamang, isa pang elder sa pamilya Hunt ang nakapasok sa pinakamataas na yugto ng True God Realm, at ilang totoong God Realm breakthroughs ang nangyari sa ibang mga pamilya. Masyadong minamaliit mo kami. Kami, ang pamilyang Hunt, ay may 4 na totoong God Peak level fighters, habang ang Trevino at ang pamilyang Norman ay may tig-3. 10 yan. Oh, at may 2 pa ang pamilya Lagorio. Hahaha. Mayroon tayong 12 mandirigma sa pinakamataas na yugto ng True God Realm. Paano mo kami lalabanan? Nagsalubong ang mga kilay ni Jack nang marinig ang bagong impormasyon. Ang pamilya Lagorio ay may 2 sa kanila. Wow! Ito ay medyo nakakagulat. Parang ang balita ng mga tunay na kaharian ng Diyos at ang bolang bato ay pinilit kayong lahat, na pinipilit na ilabas ang lahat ng inyong potensyal. Namumuo ang galit sa dibdib ni Trenton at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumikibot ng husto. Jack, anong ibig mong sabihin dyan? Mababa ba ang tingin mo sa pamilyang Lagorio? Nakapasok din ang asawa ko sa Peak of True God status, hindi mo maisip, tama ba? I'm really anticipating seeing how the White family going to fight US. Hahaha, ang iyong tunay na mga manlalaban sa antas ng Diyos ay mas mababa kaysa sa amin, at ang bilang ay mas mababa din kaysa sa amin. Sok. Gusto kong makita kung paano mo malalampasan ang malawak na agwat na ito upang labanan kami. Jackie White, isang huling pagkakataon. Patayin ang iyong sarili sa harap namin bilang kapalit ng buhay ng mga miyembro ng pamilyang White. Kung hindi ka sumang-ayon dito, maglulunsad kami ng isang pag-atake. Pinitik ni Old Master Hunt ang kanyang palad at naglabas ng isang mahalagang espada, itinutok ito kay Jack. Masungit at agresibo ang tono niya. Haha. Sabihin ko sa iyo, huwag mo kaming maliitin. Sa tingin mo ba kami lang ng unang elder ang nasa peak stage ng True God Realm? Kabanata 1595. Ngumisi si Jack at ngumisi sa malamig na boses. Hahaha, labanan natin sila hanggang kamatayan. Ang pangalawa at pangatlong elder ng White family si Tito at Wade nagpalitan ng tingin pagkatapos ay sabay-sabay na humakbang pasulong, naglalabas ng malakas at dominanting aura sa loob nila. Ano, hindi kaya. May 2 pa silang nasa peak stage ng True God Realm. Ang mga tao mula sa pamilya Hunt ay tumingin sa parehong matatanda sa pagtataka, nagulat sila na nanlaki ang kanilang mga mata. Akala nila na ang White family ay mayroon lamang 3 totoong God Peak level fighters. At kahit na ang isa sa kanila ay nakalusot sa yugtong iyon, mayroon silang 4 sa karamihan. Pero hindi nila akalain na 5 pala sila. Higit pa rito, ang pagdaragdag ng unang elder ng pamilya Cabello, si Kevin Cabello, sa listahan, 6 sila sa kabuuan. Hindi pa banggitin na ang galing ni Jack sa pakikipaglaban ay napakalakas na kaya niyang labanan ang 3 o 4 na piling mandirigma ng parehong kaharian.
Sumusunod ng malapit sa tren ng pag-iisip na ito, kahit na ang apat na pamilya ay maaaring manalo sa labanang ito, sila ay magdaranas ng malaking pagkatalo. Lahat, huminahon ka. Mas marami tayong manlalaban sa gitna at sa huling yugto ng True God Realm kaysa sa kanila. Hindi tayo dapat matakot. Sa dami, mayroon tayong ganap na kalamangan. Ngayon, patayin silang lahat. Inilabas ni Quentin ang kanyang mahabang espada, iwinagayway ito, at sumigaw, ipaghiganti ang iyong pamilya. Ipaghiganti ang iyong mga anak. Swoosh! 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 Nang magsisimula na ang labanan, 4 pang tao ang lumipad palabas mula sa isang silid ng isa pang patio at tumayo sa tabi ni Jack at ng iba pa. Young Master Hamperly. Natigilan si Jack. Wala sila dito para sayo, pwede ka na lang sa kwarto. Kahit gawin mo yan, hindi ka namin masisisi. Sabi ni Jack. Hey! Young Master Jack, dahil nandito tayo sa White Family, hindi tayo pwedeng maupo na lang at walang gagawin. At sa tingin ko hindi nila tayo ililigtas kapag natalo ka sa labanan. Kaya, sama-sama nating labanan sila. Masiglang tumawa si Paul, mukhang walang takot. Paumanhin na binaygo kita, Master Hunt. Makakaharap mo ang isa pang manlalaban sa peak stage ng True God Realm ngayon. Ang unang elder ng pamilyang Hamperly ay humakbang pasulong at pinakawalan ng nakakatakot na aura. Sa loob niya, isa rin siyang malakas na elite fighter sa peak stage ng True God Realm. Ikaw talaga, natulala si Nash sa bagong nalaman na balita, talagang nagulat siya. Ang pamilyang Hamperly ay isang pangalawang klaseng pamilya lamang at palagi silang nanatiling mababang profile. Wala sa kanila ang nakarinig na ang pamilya Hamperly ay may mga manlalaban sa tunay na antas ng pinakamataas na Diyos. Talagang itinago ng unang elder ang kanyang kakayahan ng palihim. Haha, nakalusot ako 1 taon na ang nakakaraan. Kaya lang, ang pamilyang Hamperly ay palaging nananatiling low profile at hindi gustong makasakit ng anumang pamilya. Natural, hindi namin nais na ilantad din ang aming lakas. Dahil nakapagdesisyon na siya, ang unang elder ng pamilyang Hamperly ay nagpahayag ng kanyang iniisip ng walang pag-aalinlangan. Damn it, nalampasan ko na ang pinakamataas na yugto noong 1 taon, ngunit hindi ko pa nasusubok ang aking kasalukuyang lakas, kaya't ang labanan ngayon ay mamamatay sa labanang ito, ngunit lubos kong masisiyahan ang laban na ito. Tama, ipaglaban natin ang buong kakayahan natin. Haha, buong pusong tumawa si Jack. Gamit ang pinong espada sa kanyang kamay, tinurok niya ito ng chi energy. Bahagyang nanginig ang espada, naglabas ng nakakatakot na aura. Kabanata 1596, Patayin. Sa isang utos mula sa Old Master Hunt, inihayag ang utos sa pag-atake. Hahaha, patayin silang lahat. Tumawa si Jack at pagkatapos ay tumingin sa unang elder sa kanyang tabi at sinabi, Unang elder, pakiusap, alagaan mong mabuti si Selena, para makalaban ako ng walang pag-aalala. Ipapaalam ko sa kanila kung gaano kawalang silbi ang kanilang mga manlalaban sa peak stage ng True God Realm. Sa sandaling ang huling pantig ng kanyang salita ay nahulog, si Jack ay kumikislap at lumitaw sa harap ng larangan ng digmaan sa loob ng ilang segundo. Kabkuban ng brat na ito at patayin siya. Isang malakas na manlalaban sa rurok ng tunay na lakas sa antas ng Diyos mula sa bawat pamilya ang hahawak sa iba, at ang natitirang 6 ay papalibutan ang brat na ito at papatayin siya. Iginiit ni Quentin matapos na pag-isipan ang sitwasyon. Bilangin mo tayong 2. Lumipad si Trenton at ang kanyang asawang si Diana at tumabi kay Quentin. Ibilang mo rin ako, kailangan ko mismo ang pumatay sa punk na ito. Lumipad din si Daryl mula sa pamilya Norman kasama ang kanyang unang elder. Ang galing! Sasali din ako. Dumating din ang unang elder ng pamilyang Hunt. Hindi nagtagal, 6 na malalakas na tao na may lakas ng peak stage ng True God Realm ay nagtipon, handang kabkuban si Jack at patayin siya. Great! That's great! Dumating kayo sa tamang oras. Since you guys see me as your enemy and vice versa, hindi ko hahayaang umalis ang sino man sa inyo dito ng buhay ngayon. Nang makita ang 6 na malalakas na manlalaban na nakatayo sa kanyang harapan, hindi lang si Jack ang walang kahit na kititing na takot, kundi sinikmuraan niya si Coldly bilang ganti. Maaari bang labanan ni Young Master Jack ang napakarami sa kanila? Pupuntahan ko ba siya at tulungan siya? Ang unang elder ng pamilyang Hamperly ay sumilip sa direksyon ni Jack at medyo nag-alala. Nag-iisa si Jack, kaharap ang 6 na malalakas na elite fighter. Iyon ay tila medyo napakalaki. Huwag kang lalapit. Baka hindi mo pa siya nakikitang lumaban, napakalakas ng ating Young Master Jack. Pero tumawa ng malakas si Kenneth. Huwag kang mag-alala tungkol sa kanya. Kailangan lang nating tumuon sa mga kaaway na nasa harapan natin.
Ang pamilyang puti, sa katunayan, ay nasa ilalim ng matinding pressure sa oras na ito, ngunit naniniwala ako na si Jack ang magiging susi sa tagumpay sa labanang ito. Hanggat siya ay nanalo laban sa 6 sa kanila, ang tagumpay ay atin. Nang marinig ang mga salita ni Kenneth, natigilan sa gulat ang pamilya Hemperly. Kung gusto nilang manalo sa labanang ito, kailangang patayin ni Jack ang 6 na elite na manlalaban. At hindi lang iyon, ngunit kailangan din niyang gawin ito ng mabilis. Noon lamang nailabas ni Jack ang kanyang mga kamay at tumulong sa iba. Pagkatapos lamang, magkakaroon ng pagkakataon ng pamilyang puti na manalo sa labanan. Lahat, lumaban ka. Buong lakas na umungol si Lancelot, namumula ang kanyang mga mata. Isa-isa, ang mga miyembro ng pamilyang puti at ilang mga alyansa ay sumugod sa harapan at nakipaglaban. Naniniwala sila na kung nanalo sila sa mahirap na labanang ito, ang kinabukasan ng pamilyang puti ay magiging isang malakas na puwersa na dapat asahan. Maging ang 4 na sinaunang angkan ay kailangang magbigay galang sa kanila. Pagkatapos ng lahat, upang makaharap ang 4 na pamilya ng sabay-sabay 3 sa mga ito ay mga first class na pamilya, at makakuha ng tagumpay ay hindi isang bagay na magagawa ng sinumang sinaunang angkan. Siyempre, ang hindi alam ni Lancelot ay noong huling beses na pinatay ni Jack ang isang grupo ng mga makapangyarihang mandirigma mula sa Hall of Divine Royal, ginawa nitong takot sa kanya ang mga tao sa hall na iyon. Natatakot sila sa kanyang lakas at kapangyarihan. Blade Wave. Hindi sinubukan ni Jack ang tubig sa pagkakataong ito, diretso niyang inihampas ang kanyang espada patungo sa mga kalaban. Ipinatupad ang pinaka-nakakatakot na pag-atake, ang Blade Wave. Sa kanyang harapan, isang nakakatakot at makapangyarihang dambuhalang dragon na nabuo ng libu-libong lumilipad na aura ng espada, dumiretso sa unahan at sumasakop pa sa isang malaking lugar ng espasyo. Napakalakas ng pag-atake ngunit huwag magpanik, lahat. Sabay-sabay tayong 6 na sasampalin siya. Hindi ako naniniwala na makakatanggap siya ng 6 na pag-atake mula sa ating lahat ng sabay-sabay. Nagulat si Quentin sa pag-atake ni Jack, ngunit mabilis niyang kinalma ang sarili at tumagagamit ang kanyang espada. 100 Leaves Chop. Habang ginagawa niya ang 100 Leaves Chop, daang dahon ng aura ang lumipad palabas. Ang mga tila lumulutang na dahon ng aura na ito ay nakakagulat na mabilis, nagdadala ng malaking halaga ng enerhiya ng chi at dumiretso sa aura na Sword Dragon. Daggendong. Sa ibang direksyon, pinalayas ni Trenton mula sa pamilya Lagorio ang isang mahabang aura dragon. Sa sandaling lumitaw ang mahabang aura dragon, nagpakawala ito ng nakakatakot na dragon na umuungal at direktang sumugod patungo sa aura Sword Dragon. Kabanata 1597. Feral Slash. Ang mandirigma mula sa pamilya Norman, sa kabilang banda, ay pinalayas ang martial technique ng kanyang pamilya, ang Feral Slash. Boom! Bang! Boom! Sabay-sabay, isang nakakatakot na boom ang umalingaw-ngaw sa kalangitan, at ang mga butil ng hangin ay nag-vibrate ng malakas na parang kumukulo ang langit. Ito ay lubhang nakakatakot. Ano? Ay imposible. Unti-unti nang nilalamon ang mga pag-atake natin. Pinagmasdan ni Quentin ang kasalukuyang sitwasyon at nawala ang kulay sa kanyang mukha, pakiramdam niya ay saysubog na ang kanyang puso. Ang mga pag-atake mula sa 6 sa kanila ay hindi nakakuha ng higit na kamay sa labanan. Ang mga pag-atake mula sa magkabilang panig ay nanatili sa himpapawid ng ilang sandali at pagkatapos ng maikling sandali ng pagkapatas, ang pag-atake ni Jack ay nanag sa iba na nakakuha ng mataas na kamay. What the F***? May mga tao tayong sabay-sabay na umaatake dito. Kahit na ang bawat atake natin ay makapagpahina lang ng kaunti sa kanyang pag-atake, logically kaya pa rin natin siyang daijin. Paanong ang kanyang kapangyarihan at lakas ay nakakatakot? Nanlaki ang mga mata ni Diana na kasing laki ng mga platito at bumagsak ang kanyang panga sa lupa sa eksenang nasa harapan niya. Masyado siyang makapangyarihan. Sa di kalayuan, pagkatapos na patayin ni Paul ang isang tao sa gitnang yugto ng tunay na antas ng Diyos, hindi niya maiwasang tumingin sa direksyon ni Jack. Mabuti kung hindi siya sumulyap, ngunit ang isang sulyap na iyon ay nagpahirap sa kanya ng buhay. Ang labanan doon ay lubhang kakila-kilabot at kakila-kilabot, halos mabulag ng iba ang flare at glow na ibinubugaw mula sa salpukan ng martial techniques. Dumagundong. Nagpatuloy ang nakakagulat na dagindong, at pagkatapos ng ilang segundo ng pagkapata sa kalangitan, ganap na natalo ng atake ni Jack ang mga atake mula sa kanilang 6. Chi**T. Marami pa ring natitirang chi energy. Maraming natitirang lumilipad na espada ang dumiretso sa atin. Takbo. Huli na. Masyadong mabilis ang mga espada. Lahat, gumawa ng aura shield. Mabilis. 6 na tao ang sumilip sa sitwasyon, sila ay nasa isang ganap na estado ng gulat. Bang, bang, bang.
Sina Trenton at Diana ay sinaksak sa dibdib ng ilang lumilipad na espada na nag-iwan ng napakalaking espada. Madugong butas sa kanilang dibdib. Puno ng takot at takot ang kanilang mga mata, at sa loob ng isang segundo, bumagsak sila sa lupa. Gayon din, si Daryl at ang unang elder mula sa pamilyang Norman ay agad na pinugutan ng ulo ni Jack. Samantalang si Quentin at ang unang elder ng pamilyang Hunt ay bahagyang maswerte. Hindi man sila agad namatay, pareho silang natangay sa malayo at bumagsak ng husto sa lupa. Bumulwak ang mga bunganga ng sariwang dugo sa kanilang mga bibig at walang tigil din ang pagdurugo ng matinding sugat sa kanilang katawan. Hindi pwede. Marami pang nakasaksi sa malagim na eksena at mas natakot. 6 na malalakas na manlalaban sa rurok ng True God Realm at 4 ang madaling napatay ni Jack ng ganoon, habang ang 2 pa ay malubhang na sugatan, na nakahandusay sa lupa at hindi makagalaw kahit 1 pulgada. Wala silang pinagkaiba sa pagiging patay. Swoosh! Sa ilalim ng mapagbantay ng mga mata ng karamihan, si Jack ay nagpakawala ng 2 magkasunod na pag-atake ng espada, at 2 aura ng espada ang binaril, dumiretso sa Quentin at First Elder Hunt. Namatay sila on the spot. No way. No freaking way. Paano siya magiging napakalakas? Maging ito ay ang mga tao ng Hunt o Lagorio pamilya, ang bawat isa sa kanila ay nakatayo frozen sa eksena sa harap nila. Paano sila magpapatuloy? Diyos ko, napakagaling ni Young Master Jack. Napakalakas niya. Matapos masaksihan ang pangwakas na labanan, ang mga miyembro ng pamilyang White ay sumasabog sa pananabik at kagalakan. Ang kabilang partido ay napakaraming tao na kasama nila, kaya't ang pamilyang puti ay dahado sa simula, ang pamilyang puti ay dumanas ng ilang daang casualty. Gayunpaman, sa loob ng maikling panahon, napatay ni Jack ang 6 na malalakas na mandirigma at ang moral ng pakikipaglaban sa mga puti ay tumaas ng husto. Pumunta ka sa impyerno. Gamit ang isa pang paghampas ng kanyang espada, pinalayas niya ang mga atake ng espada sa karamihan ng 4 na pamilyang nasa harapan niya. Ang lumilipad na espada, muli, pinatay silang lahat ng sabay-sabay. Kabanata 1598, Attack them now. Ang mga nasa harap na linya ay nabibigatan ng pangamba at takot at sumigaw ang ilang matatandang lalaki sa tunay na kaharian ng Diyos. Sa kasamaang palad, wala sa kanila ang nakakaalam kung ano ang susunod na gagawin. Sa pagharap sa gayong nakakatakot na pag-atake, ang ilan sa kanila ay talagang lumipad ng mas malayo sa gilid, sinusubukang iwasan ang pag-atake. Boom! 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 Ilang mga tao ang nakakuyom ang kanilang mga kamao at nagngangalit ang kanilang mga ngipin, pinalabas ang kanilang mga pag-atake. Gayunpaman, ang mga pag-atake na ito ay tulad ng isang mortal sa presensya ng isang supergiant, sila ay namutla sa hindi gaanong kahalagahan. Ang mga pag-atake ay nawasak kaagad sa isang mapanirang paraan. Samantala, ang mga lumilipad na espada ni Jack ay nagpatuloy sa paglalakbay ng buong bilis, na umaarangkada sa karamihan. Bang! 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 Ang ilang mga mandirigma ng True God Elementary Level at Demigod Advanced Level ay direktang pinasabog ng mga lumilipad na espada at sumabog sa hangin, habang ang mga nasa gitna o huling yugto ng True God Realm ay hindi nakaiwas sa pag-atake, ngunit at least sila ay namatay na, ang kanilang katawan ay nananatiling buo. Tumalsik ang dugo sa buong lugar. Mahigit 200 lalaki mula sa 4 na pamilyang ito ang agad na pinatay ni Jack sa isang round. Higit pa rito, sa 200 lalaking ito, mayroong ilang ekspertong manlalaban sa huling yugto ng True God Realm, gayon din ang 100 elite na mandirigma na nasa kalagitnaan at maagang yugto ng tunay na antas ng Diyos. Pog! Gusto kong maghiganti para sa mga anak ko. Hindi na napigilan ni Old Master Hunt ang kanyang galit nang makita ang katawan ni Quentin sa lupa. Agad siyang tumigil sa pakikipaglaban sa kalaban na nauna sa kanya at sumugod kay Jack. Old Master Hunt, nasisiraan ka na ng bait. Sa pagtingin kay Old Master Hunt na sumugod sa kanya, si Jack ay naglabas ng ilang mga salita ng walang pakialam at pagkatapos ay tinadtad pasulong gamit ang isa pang indayog ng kanyang espada. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw, nahulog si Old Master Hunt. Ano ngayon? Parehong patay sina Master at Madam. Takbo! Sa sandaling tingnan ng mga tao ng pamilya Lagorio ang kasalukuyang posisyon, alam nilang hindi sila magkatugma. Sa sandaling ang mga gulugad ng pamilya Lagorio, Trenton, at Diana ay namatay, ang paglaban sa moral at espiritu ay malubhang naapektuhan, marami na sa kanila ang nawalan na ng motibasyon na ipagpatuloy ang laban at nagbabalak ng umatras. Hindi lamang ang pamilyang Lagorio ang nakaranas ng pagkawala ng fighting spirit, ang pamilya Norman at ang Hunt ay nakaramdam din ng demotivated. Patay ang moral. Si Jack lang ang nakapatay ng napakaraming malalakas na mandirigma, at hindi siya tumigil.
Patuloy niyang pinapatay ang malalakas na manlalaban ng kabilang partido, walang humpay. Sa lalong madaling panahon si Lancelot, Kenneth, at ang iba pang malalakas na manlalaban ng pamilyang White ay magagawang palayain ang kanilang mga kamay at labanan ang iba. Ang mga tao ng apat na pamilya na may pag-asa ng tagumpay sa simula ng labanan ay dahan-daang nakaramdam ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Oh yay! Moherth * Sacker. Panalo na tayo! Ang unang Elder Hemperly, na inakala na ito na ang kanyang huling araw sa mundo, ay nabigla sa kagalakan sa sandaling iyon, kaya't hindi niya alam kung ano ang sasabihin ngunit something. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang labanan kung saan sila ay dahado sa dami ng tao. Gayunpaman, ito ay higit sa lahat ay dahil kay Jack. Ang kakayahan ni Jack sa pakikipaglaban ay sobrang lakas, sa parehong oras, nakakatakot. Bagamat hindi pa niya nakilala ang alinman sa mga pinakamakapangyarihang manlalaban sa antas ng Diyos at tiyak na hindi niya alam kung gaano sila kalakas, naisip niya na ang kasalukuyang kahusayan sa pakikipaglaban ni Jack ay, marahil, ay nasa pinakamataas na antas ng Diyos. Pinatay ni unang Elder Hemperly ang dalawang lalaki sa unang yugto ng True God Realm, at hindi niya maiwasang mapatitig kay Paul na nakikipaglaban sa gilid. Dumating sa kanya ang paggalang at paghanga kay Paul, parang matalino ang desisyon ni Paul na tulungan si Jack. Umangat ang pamilyang Hemperly at tinulungan ang pamilyang puti sa napakahirap na panahon. Natural, ang pamilyang White ay makaramdam ng pasasalamat sa kanila. Ngayong napakalakas na ni Jack, kung maaari nilang suportahan ang pamilyang puti, hindi na sila dapat matakot. Bigla niyang naalala kung paano siya hindi sumusuporta sa White family kanina at nakaramdam siya ng kalokohan. Kabanata 1599. Patayin. Nang makitang ang ilan sa mga tao mula sa apat na pamilya ay nagsimula ng tumakas, mas natuwa si Jack sa kanyang puso. Malinaw, kapag ang kabilang partido ay nagsimulang tumakas para sa kanilang buhay, si Jack at ang iba pa ay hindi na kailangang mawala pa sa kanilang mga tauhan. Siyempre, hindi patatawarin ni Jack ang alinman sa apat na pamilya na nasa peak stage o late stage ng True God Realm. Pagkatapos ay sinugod ni Jack ang mga taong iyon at agad silang tinapos. Yung malalakas na mandirigma, isa-isang pinatay ni Jack agad. Si Nash at ang iba pa, na ngayon ay nakalaya na sa kanilang mga kamay, ay galit na hinabol ang mga may tunay na lakas sa antas ng Diyos at pinatay sila. Naging sanhi ito ng apat na malalaking pamilya na mawala ng 70 hanggang 80,000 malalakas na lalaki. Noon lang natapos ang labanan. Siyempre, ang pamilyang White ay nawala ng ilang libong lalaki, at ilang libong lalaki ang nasugatan sa buong labanan din. Gayunpaman, pagkatapos ng nakakagulat na labanan, ang katayuan ng pamilyang puti sa martial world na ito ay lubos na lalakas. Maging ang apat na sinaunang angkan ay matatakot sa kanila pagkatapos. Sa huli, ang mga tao mula sa apat na pamilya ay nagkalat at tumakas sa lahat ng direksyon. Ang mga mandirigma lamang na may mababang antas ng militar ang pinalad na nakaligtas. Gayunpaman, ang malaking pagkawala na kanilang naranasan ay nakaapekto sa kanilang katayuan, sila ay mas masahol pa kaysa sa ilang mga third class na pamilya ngayon, at maaari lamang ituring bilang mga ordinaryong nakatagong martial na pamilya, hindi na sila maaaring maging mga kilalang pamilya. Lahat, magmadali at linisin ang lugar. Utos ni Nash habang nakatingin sa bangkay na nakakalat sa lupa. Buntong hininga, masyadong maagang dumating sa amin ang apat na pamilyang ito. Kung darating sila makalipas ang 1 o 2 buwan, sa palagay ko hindi kami mawawala ng napakaraming magagaling na lalaki. Tinitigan ni Jack ang ilan sa mga katawan ng White family members, ang kanyang mukha ay naging solemn na, at ang kanyang taos pusong mabigat. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang puti ay lumalaki at mabilis na umuunlad kamakailan, at ang bilang ng mga manlalaban na nakalusot sa True God Realm ay mabilis ding dumami. Tama si Nash. Kung bibigyan sila ng 1 o 2 buwan, hindi sila mawawala ng napakaraming lalaki sa labanang iyon. Dapat tayong makontento sa kinalabasan ngayon. Napakalaking pagkakaiba ng mga numero at halos 5,000 lalaki lamang ang natatalo natin. Ito ay itinuturing na sapat na mabuti. Sa kabutihang palad, matagal ka nang naghanda para sa gayong labanan at nagtipon ng maraming malalakas na mandirigma mula sa mga pamilya ng sangay. Kung hindi, sa palagay ko ay hindi magiging ganito ang kahihinatnan ngayon. Kahit na manalo tayo sa labanan, tayo ay nasa bingit ng matalo sa araw na ito, tayo lamang ang nawala ng pamilyang puti at ang mga natalo sa ngayon. Maganda ang resulta. Sinulyapan ni Lancelot si Jack na nasa harapan niya at inaliw siya ng labis na emosyon sa kanyang puso. Siyempre, maswerte rin na minamaliit kami ng kabilang partido, kaya dinala lang nila ang mga elite fighter mula sa pangunahing pamilya ngunit hindi mula sa mga pamilya ng sangay. Kung hindi, hindi kami makakakuha ng ganoong tagumpay. Tama ka.
Ang iba pa nilang mga tao, hayaan mo na sila. Ilan lang ang mga labi nila na mababa ang antas ng militar. Nandito lahat ang malalakas nilang mandirigma, nakahandusay sa lupa. At itong 4 na pamilya, buntong hininga, wala na sila sa listahan ng mga nakatagong pamilya. Dahan-dahang nailabas ni Jack ang kanyang mga iniisip matapos itong isipin. Ma'am! Iniangat ni Lancelot ang kanyang ulo para ipakita ang pagsang-ayon. Saka lumipad, si Jack at lumapag sa harap ni Selina. Mahal, ayos ka lang ba? Ayos na ba ang lahat? Ayos lang ako. Isang mababaw na hiwa lang sa braso ko mula sa aura ng espada. Nako, nagawa kong pumatay ng ilan pang may kaparehong martial level sa akin. Mukhang ang galing ng combat power ko. Humalaklak si Selina. Hehe, nanalo tayo sa laban. Kung sinabi ng mahal kong asawa na kaya nating manalo, siguradong mananalo tayo. Selina, bumaba ka na, halika rito. Halos matakot tayo sa labanan ngayon. Si Fiona at ang iba ay tumakbo palabas ng mga silid at nagtipon sa plaza, sigaw ni Fiona kay Selina na nasa ere pa rin. Elaine, my dear Elaine, okay ka? Okay ka? Galit na hinanap ng mga mata ni Ben si Elaine at sa wakas ay natagpuan niya itong lumilipad pababa mula sa langit. Napaiyak talaga ang isang matandang tulad niya sa tuwa at excitement. Kabanata 1600. Ang mga tao ng mga pamilya ng sangay, makinig. Sa pagkakataong ito ay naglagay kayo ng maraming pagsisikap sa labanang ito, at iyan ang dahilan kung bakit maaari tayong manalo sa labanang ito. Upang gantimpalaan ang iyong hindi maaalis na kredito sa labanang ito, ang pangunahing pamilya at ang mga pamilya ng sangay ay maghahati-hati sa mga samsam ng digmaan. Naniniwala ako na ang bawat pamilya ng sangay ay maaaring makakuha ng maraming mula sa labanang ito. Kung tutusin, marami sa kanilang mga pamilya ang may dirty hell at malalakas na mandirigma mula sa ring, mga mapagkukunan ng paglilinang at kayamanan. Nang makitang halos makolekta na ang mga samsam sa digmaan, agad na lumipad sa ere si Nash at malakas na nagpahayag. Oo, ang galing. Oo, si Master White ang pinakamagaling. At siya ay talagang matalino at matalino. Bagamat ang mga pamilya ng sangay ay nakaranas ng malaking pagkawala, sulit ito. Talagang naniniwala ako na ang pamilyang puti ay lalakas at lalakas lamang. Tuwang-tuwa ang mga tao sa mga pamilya ng sangay nang marinig ang pinakahuling anunsyo. Halos hindi nila napigilan ang kanilang pananabik. Unang Elder Cabello, at mga ginoo mula sa pamilyang Hemperley. Ako, sa ngalan ng pamilyang White, maraming salamat sa pagtulong sa amin sa pagkakataong ito. Nakangiting naglakad si Jack para magpasalamat kina Kevin, Paul, at sa iba pa. Hehe, you're welcome. We're your friends after all. Right, and your combat power. Wow, hindi ko alam kung paano i-describe. Nakakamangha, humalaklak si Kevin. Pagkatapos ng araw na ito, tiyak nakakalat ang balita. Ang 4 na pamilya ay aalisin sa listahan ng unang baitang, at ang reputasyon ng pamilyang puti ay mapapabuti. Ito ay tiyak na makakaalarma sa ibang puwersa. Si Paul naman ay emosyonal na ibinahagi ang kanyang iniisip. Ang pamilyang puti ay nawala ng ilang libong lalaki, ngunit ang mga taong nakaligtas sa mahirap na labanan ay pawang mga piling mandirigma. Hindi banggitin na ang pamilyang puti ay hindi nawala ng sinumang manlalaban sa huli o peak stage ng True God Realm. Kaya, ang mga nangungunang mandirigma ng pamilyang puti ay nabubuhay pa, ang ibang puwersa ay hindi na maglalakas loob na gulo sa pamilyang puti. Ngayon, ang mga tao ng 4 na pamilyang iyon ay isang grupo lamang ng mga tao na walang ulo upang mamuno sa kanila. Pagkatapos nilang bumalik sa kanilang mga pamilya mula sa nakamamatay na larangan ng digmaan, sinimulan nilang hatiin ang mga kayamanan at yaman ng pamilya. Ang ilan sa kanila ay natakot na ang pamilyang puti ay dumating at maghiganti, kaya sila ay tumakas. Kung tungkol sa paghihiganti sa mga namatay, hindi sila nang ahas na isipin man lang ito. Maliban dito, hindi nakatakas ang mga natitirang labi ng pamilya Lagorio, sa halip, nagsama-sama sila at pinag-usapan ang kanilang magiging kapalaran. Sa huli, pumunta sila sa Cloud Sky Sect para hanapin si Lily Lagorio para sumilong sa Cloud Sky Sect. Ang aking mga magulang, at ang aking lolo, ay patay na. Nang sabihin kay Lily ang tungkol sa labanan, sinaksak ng takot at kawalang paniwala ang kanyang puso na halos mawala ng malay. Hindi siya makapaniwala sa katotohanan, nanlamig ang kanyang mga kamay at nanlamig at nabaluktot ang pangamba sa kanyang bituka. Imposible iyon. 4 na pamilya ang pumunta doon. F***King 4, may kasama silang humigit kumulang 120,000 mandirigma. Paano sila matatalo ng husto sa labanan? Ang mas katawa-tawa ay halos 5,000 katao lang ang natalo ng pamilyang puti.
At nagawa nilang patayin ang lahat ng malalakas mong mandirigma, nag-iwan ng 40,000 mga labi na halos hindi nakatakas mula sa labanang Hun. May mga tao rin mula sa mga nakamamatay na labanan sa punto, ang mga Norman at mga pamilyang Trevino. Hindi kumbinsido si Joel. Ang hindi paniniwala at pagkabigla ay nakasulat sa buong mukha niya, natagpuan ang balita na mahirap paniwalaan. Sigh. Ano ang gagawin? Nandoon din si Kevin Cabello at ilang mandirigma mula sa pamilyang Hemperly. Ang pinakamahalagang bagay ay ang young master ng White family ay napakalakas. Kinubkob siya ng 6 na malalakas na mandirigma sa peak stage ng True God Realm, at lohikal na mamamatay siya nang wala sa oras. Ngunit nagawa niyang paikutin ang mesa at patayin silang 6 sa loob ng 1 minuto. 6 sa 1 minuto. Nagriring sa loob ng ulo ni Joel ang buzzing sound, sinusubukang intindihin ang realidad. Siya ang Panginoon ng isa sa 4 na dakilang sinaunang angkan, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay tiyak na mas malakas kaysa sa karaniwang mga manlalaban na may totoong God peak level. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.